Isang araw po matapos hagupitin ni Hurricane Milton ang Florida sa Estados Unidos, makakasama natin ngayon via video call ang isang residente doon upang isalaysay sa atin ang kanyang karanasan. Siya si Leo Velasco. Magandang umaga sa iyo dyan, Leo. Magandang umaga po. Leo, kamusta naman kayo ng pamilya mo dyan sa Palmetto, Florida? So far po, we're good and safe po. And our power just came back last night po. Okay, that's good to hear, ano? Pakikwento mo naman sa amin kung paano mo pinaghandaan ang pagdating ng bagyong Milton. In-evacuate din ba kayo? Kasama kayo doon? Yes po. So bago po dumating yung bagyo po, naglagay na po kami ng mga hurricane shutters sa aming mga pintuan at windows. At bumili na rin po kami ng mga pagkain and bottled waters for emergency. And also, we filled up our gas tank. So, pero hindi po kami kasama sa mga mandatory evacuation kasi yung area po namin is Zone D, meaning malayo po sa coastal areas. But Zone A, B, and C, they were the one who instructed to evacuate. Leo, kailan niyo umpisang naramdaman ang paghugupit o hagupit nitong si Milton? Mga anong oras sa araw na yon? Kahapon? So bago pa po ang landfall ni Milton, about 2 to 3 hours malalakas na po yung mga hangin at ulan. And then nagland po siya around 8:30 p.m. ng gabi ng Miyerkules po dito. At 20 to 30 minutes after the landfall po, doon po lalong lumakas yung hangin to the extent na kinakalampag na po yung mga hurricane shutters na amin pong ilagay sa aming bintana at pintuan para protektahan po. Leo, kasama ba kayo sa nagkaroon ng power outage sa lugar o may kuryente dyan sa inyo throughout? So nakasama po kami sa power outage. Nawalan po kami ng power for siguro 8 to 10 hours po. Okay, Leo, so masasabi mo na hindi kayo ang talagang nakatanggap ng matinding brunt ni Hurricane Milton, ano? Meron ba dyan kalapit sa inyo na alam mong grabe silang napinsala? Mga kamag-anak o kapamilya? So the truth po is we're actually one of the direct hit areas here po. The center of the storm made it landfall like 20-30 minutes away from my area po. Pero yung mga area talaga po na kung saan nagland yung bagyo po is they were really affected po. A lot of devastation and a lot of flooding po. Okay, Leo, it's good to know that it's not as bad as was reported previously. Kasi nung una, Category 5 yan, hindi ba? Tapos medyo bumaba siya ng konti. May huling tanong ako para sa'yo. Sinasabing may parating na naman bagyo na gagawi sa inyong lugar. Hindi pa man nakakabawi, may kalamidad na naman, napapalo. Anong masasabi mo at anong paghahanda naman ang ginagawa ng pamilya mo para dito? So, depende po sa lakas ng bagyo po ulit. Pero kami po ay susunod sa anuman po ang mga instruction ng aming local authorities po for our safety. Leo, maraming salamat sa iyong update sa amin dito. Siyempre gusto naming malaman na okay kayo dyan. Maraming salamat, Leo Velasco mula sa Palmetto, Florida.